Isipin mong pumunta ka sa dating masiglang Portuges na taniman ng alak na ngayoy tahimik at puro damo na lang. Ang malaking bahay pahingahan na maraming silid tulugan ay dati laging buhay ng pamilya Saraiva. Matagal nang nasa negosyo ng alak ang pamilya Saraiva na pinamumunuan ni Jose Saraiva. Minana ni Jose ang lupa at ginawa itong matagumpay na negosyo. Kahit matagumpay, namuhay ng simple ang pamilya at nilayuan ang marangyang pamumuhay. Si Josie, gayunpaman, ay may misteryosong pagkatao. Mayroon pa ring mga unipormeng Portuges at Aleman mula ikalawang digmaang pandaigdig sa bahay pahingahan kahit may ilang nanakaw na sa mga taon. Nagbunsod ito ng mga haka-haka na baka simpatisador siya ng hukbong Aleman noong digmaan. Si Maria Saraiva ang nagsilbing pandikit na nagbuklod sa isang malaking pamilya. Siya ang nagdala ng init at tibay sa pamilya na umiikot ang buhay sa bahay at ubasan. Noong dekada 1980, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang pamilya at iniwan ang kanilang ari-arian at gamit hanggang ngayon. Walang nakakaalam kung bakit, sigurado. Nagkaroon ba ng problemang pinansyal gaya ng sinasabi ng ilan? O may mas masama bang nangyari na may kinalaman sa mga artepaktong pandigma na natagpuan sa bahay? Ang dating wine farm ay nakatayo na lang bilang nakakatakot na alaala ng nakaraan. Sa mga alaala ng pamilyang Saraiva na nababalot ng misteryo. Ano ba talaga ang nangyari sa Saraiva family? Samahan kami sa pagtuklas ng mga lihim ng dating masiglang sambahayang Portuges. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie, nasa likod ng kamera. Ginoong Danny. Hello sa inyong lahat. Nagfi-film kami ngayon ng isa na namang kamanghamanghang abandonadong lugar. Nagfi-film kami sa isang abandonadong bahay sa Portugal mula kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Aking bansa, Di ako magaling magbigkas ng apelyido. Kita mo ba ito? Saraiva. Saraiva? O Tinatangka ko. Ang lalaki ng bahay ay si Jose at si Maria at mayroon silang taniman ng ubas na magkasama. Namana ito ni Jose sa magulang niya at pinalago. Naging matagumpay na negosyo. At sa kasamaang palad, lahat ay napabayaan na ng mahigit 40 taon, 4 na dekada. Nakakabaliw, di ba? totoo. Ganoon nakatanda ang lugar na to. At makikita mo sa kabuuan. Ang lugar na talagang makikita mo kung gaano na ito katanda. Oo, ipapakita namin ang mga bahagi ng bahay na nagpapakita ng edad nito bilang palatandaan. Danny, may tanong ako sa kwartong ito. Itong bahagi ng bahay ay naipatayo na. Mamaya makikita natin na semento ito, pero bakit ang taas ng kwartong ito? Kaya ginagamit nila ang kwartong ito para durugin at asikasuhin ang mga ubas. Kaya kailangan itong mataas dahil sa mga traktora at para mailagay ito sa loob. Kaya ganun ang mga bagay na yon. Oo, yung mga bariles na yon. Oo, gagawin mo. Oh, yung mga taba na yon, pwede mong sabihin na doon ilalagay ang mga ubas. Tama. At alam naman natin mula sa mga lumang pelikula na makikita mo. Oo, pero gamit ang iyong mga paa. Siyempre, hindi nila magagawa yon doon, hindi kakasya. Pero iyon ay para lang pindutin, haluin, o patagalin. Sige, Kailangan nila ng malaking espasyo para dito. napakalalaki ng mga taba na ito. Wow, siguradong napakalaki ng ubas nila. Oh, nakatayo ako dito. Sige, nakatayo ako dito. Hindi ko alam. May hagdang pababa doon. Pasensya na kung nainistorbo ang kwento, pero nakikita ko iyon. Gusto mo na bang pumunta ngayon? Oo naman, gusto kong tingnan iyon. Baka maipit ka. Kailangan mo ba ng tulong? Ay, mabigat ito. Oh, mag-ingat ka. Oo. Ay, grabe. Hahawakan ko to gamit ang mga paa ko. Sige, mukhang maliit na wine cellar. Dapat ko bang gawin? Oh.
Kung ibibigay mo sa akin ang mga tao, ako na ang bahala sa kanila. Tingnan mo, wow, parang totoong underground wine cellar. Ay grabe, hindi naman siya ganun kalaki, masasabi ko. Pero ang dami pa ring bote na naiwan dito. Malamang ito yung lahat ng alak na ginawa nila dito sa loob ng lugar na to. Tignan mo yung mga lumang bote na to. Wow! Sa tingin ko, kung ito'y nasa ilalim ng lupa, baka pribadong collection or lumang alak ito. Kasi kung ganito, may kandado pa, ibig sabihin mahalaga talaga yung alak. Oo, mukhang ganun nga. Sige, titingnan ko pa yung alak. Wala rin etiketa. O dito talaga galing. Tingnan natin, mukhang puno pa ang mga nandito. Wow, oo. Tiyak may alak na ginawa rito sa farm. Parang bola ng pirata na balot ng sapot ng gagamba, pero puno pa rin ng alak sa loob. Interesado talaga akong matikman ang mga alak na ito. Nagawa ko na ito sa Portugal. Ilalagay ko ang link ng video sa taas. Hindi ko na uulitin, lumang bote ito, dati silang bumibili ng alak, tinatanggal ang label at ginagamit ulit ang bote. Pareho ang mga bola, kaya ito ang gagawin natin. Mukha itong champagne o sparkling na alak. Ito ay champagne. Oh, Nakikita ko, may isa pang butas sa ilalim dito. Parang balon. Pwede mo bang hawakan ang kamera? Oh. narinig mo ba yon? Oo, balon yon. Isa itong hukay. Isa itong buong hukay na puno ng tubig. Diyos ko, Sige. Wow, ang ganda ng natuklasan. Sa palagay ko, ngayon lang natin ito nakita sa Portugal. hindi. Sa tingin ko, sa Pransya, hindi sa Portugal. Naka-film na ako doon, pero dito lahat ng wine balls. Oh, Astig, maganda agad simula ng video na to. oh. Nangako ako para sa susunod na mga kabanata ng video na ito. Sa tingin ko, ipapakita talaga ng lugar na ito sa inyo. Aakyat ulit ako sa itaas. Isasara ko ito. Kay Oo, pasensya na. ikaw ang nagkulong sa amin. Para rin itong selda. Sige na. Mahirap yon. Sige, hindi ko ito mabababa ng ligtas na hindi napuputol ang daliri ko. Oo, marami talaga. Oo, pwede nila itong kandaduhan dito. Kaya tiyak na mahalaga ang mga alak na itinago rito. Wow, dito sa itaas may upper part ka rin at malaking tangke na kayang maglaman ng 20,000 litro ng alak ng ubas. Titingnan ko kung pwedeng ipakita ang loob kasi ang astig dito. Oo, kadalasan itong ginagamit panghalo para mas gumanda ang pag-edad ng alak. Oh, sigurado. Oh, Diyos ko. Mula na rito, makikita mo kung gaano kalaki ang lugar na ito. Oo, at marami ring panggatong dito. Oo. Oo. Mag-ingat, sobrang tarik ng hagdang ito. Oo, gumagawa talaga ng mga pakikipagsapalaran. Oo, sige. Punta tayo doon. Makikita ang malaking pinto. Dito dumadaan ang mga traktora na may dalang ubas. At ito rin, pero sarado na ngayon. Sarado na ngayon. Oo. Malamang ito. Oh. Sa likod ng bahay. Oo. Gumagawa ba ng alak sa rehiyong ito ng Portugal? Oo, gumagawa kami ng alak kahit saan. Wow, kahit saan. Sige, kahit saan. So may pinaka-importanting rehiyon, tama ba? Hindi. Hindi lahat niyan. Hindi. Sa Porto, gumagawa sila ng alak na Porto at iba ito dahil nasa tabi ito ng ilog at may kakaibang tanawin mula roon. Mas mainam ito sa ubas. Gumagawa at nagbebenta kami ng alak ayon sa rehiyon sa buong bansa, kaya alam namin ang pinagmulan nito. Napansin ko rin, pati sa Portugal, na kapag tumikim ka ng alak mula sa timog at hilaga, sobrang magkaiba sila sa isa't isa. Oo, ang astig talaga. Parang sa Pransya rin, magkaiba ang timog ng Pransya sa hilagang Pransya. Oo, tama. Iba ang tumutubong pananim sa bawat tanawin. Oo, tama. Halimbawa, sa timog ng Portugal, talagang tuyo doon. Kaya naiiba ang lasa ng ubas. Oo, medyo mas tuyo. Depende rin ito. Iyan ang daan papunta sa pangunahing bahagi ng bahay na dadaanan natin mamaya. Mukhang bago lahat ito, pero mamaya makikita rin natin ang lumang bahagi ng bahay mula 1,800 at 50 hanggang 1,900. Di natin alam ang eksaktong petsa, pero malamang nagsimula ang lugar na ito noong 1900 o kaunti pang mas huli.
Bahagi ito noong si Jose ang namahala sa bukirin mula sa kanyang mga magulang at malamang siya rin ang nagtayo ng seksyong ito. Dito, papasok tayo sa isang atik na bahagi. Gustong-gusto ko talaga ito, Danny. May ganito ang lolo ko noon sa Belgium, pero hindi na ito ginagamit ngayon. Ginagamit ito noon sa paglalaba ng damit. Sa bahay ng lola ko, gumawa si lolo ng dalawa nito bilang regalo sa bagong bahay. Sa tingin ko, hindi mo ito nakita. Ang galing nito. Oh. Ang galing. Dati rin naming pinagsasampayan ng damit ang lugar na ito. Diyos ko, alam mo ba kung para saan yon? Hindi ako makapaniwala na nakita ko yon. Subukan mo. Parang gamit yan sa paglalagay ng pako. Teka, tingnan ko muna kung okay, may jack dito. Pwede mo hawakan ang camera. Hawakan mo ang camera mula rito. Nung araw, ang isang babae ay pumupunta sa balon para kumuha ng tubig or alak or kung ano paman. Ipinatong niya ito sa ulo niya. Kaya mong gawin ito? Hindi ko na yata kaya pang gawin ito. Diyos ko. And naglakad siya kasama ang dalawa pa sa kanyang kamay at naglakad lang siya ng ganito. Ang galing ng natuklasan mo. Hindi ko yun naisip, salamat. Oo, madalas itong gawin ng lola ko kasi siya ang laging bumababa at umaakyat sa poso para ilagay ito. Kaya masaya makita ito. Oo, ang astig nitong natuklasan. Ngayon, puro dumi na lang ako. Tulad ng nakikita mo, may naiwan ding mga baul dito sa taas. Tingnan natin kung kaya natin. Siguro silipin ang isa. Oh, wow. Lumang mga papeles. Punong-puno ng mga dyaryo, 3 ng Nobyembre, 1,954 galing pa ang mga dyaryong ito. Kaya 70 taon na silang nandito. May mga libro rin. Interesante mi ito. Mukhang galing ito sa paaralan, ayon sa matematika. Ito ay mula 1,900, 37 1,000, 938 galing kay Jose. Malamang noong nag-aaral pa siya. Lisa Rodriguez, mahal, kilala ko ang paaralan. Kilala mo ang paaralan? Oh, Wow, nakakabilib yan. Makita ang sarili niyang sulat kamay at lahat. Wow! Ang saya namang makita yon. kalinisang pangkalusugan. Oh, Gusto ko talaga yon makita, lalo na noong nasa paaralan pa ang mga bata, doon ramdam ang bahay. Sa bahay na ito, maraming bata rin ang nakatira. Hindi mo talaga alam kung ilan. pero makikita mo sa mga laruan na maraming bata. Oh, Nagsisimula ng umulan. Oh, kita mo, umuulan sa bubong. sa Portugal, ganito namin ginagawa. Walang insulation. Walang insulation kahit kaunti. Taglamig noon. Sige, iba na nang Taglamig, 20 degrees sa labas. Oh, may laruan at bote pa rin dito. Ang saya makita yon. Wow, tara baba tayo sa hagdang ito. Oh, bago ko gawin yon, yung buong pader ay literal na bumagsak at gumuho na. Oh, Grabe talaga yon. Bumibigay na ang bahay, pero nakakagulat na nakatayo pa rin ito pagkatapos ng lahat. lalo na itong bahagi na to. Oh, Grabe, nakakabaliw. sige, baba tayo. Malamang bahagi lang ito ng negosyo nila. Sa kwartong ito, kita ko agad ang mga tabang nakatambak at nasabi kong, oo, nakikita ko nga. Gawa sila sa bato, talagang purong bato, pero wala akong ideya kung para saan sila ginagamit. Wala talaga. May ideya ka ba, Danny? Hindi ako sigurado. Ginagamit ito sa pag-imbak at pagpapahinog, lalo na sa kahoy at bato. Hindi ko lang alam kung ano pa ang pwedeng ilagay. Maari mo bang buksan ng isa o nakakandado ito? Nakakandado ito, kaya malamang may mahalagang laman. Sa tingin ko, hindi ko alam. Akala mo ba mga bolto? Bukas ito. Ano ang laman yan? Hindi mabaho. Hindi ko alam, ayokong tumingin. Ano yan? Hindi, wag mo yung hawakan. Likido ito. Oh, nakikita ko likido nga. Hindi. Bawasan mo. Hindi. Mas okay siguro. Amoy mantikilya yata. Sa tingin ko, malamang hindi ito malusog. Pero oo. Sa tingin ko, parang mantikilya ito. Sa tingin mo ba mantikilya ito?
Mukha bang mantikilya ito? Wala akong ideya. Pwede bang mag-focus ang camera? Oh, hindi ko alam. Parang madilim ito. Oo, ganun nga. Oo. Siguradong may pinagmumula ng pagbuburo ito. Oh, Oo. kitang-kita doon. Tignan mo yon. Wow! Oo, nakita ko yon sa gilid ng tainga ko. Sige, gawin natin ang juggling para malampasan ito kung gusto mo. Oo, nagawa ko na. Ay, wow! Nilagyan nila ng pinto sa mga bote para makalakad ka rito. Sa tingin mo ba ligtas to? Nagawa ko na yan dati. Sige, Oh, dapat ko bang subukan? oh, sige. Sige, ito ay parang kahina-hinala. Parang medyo kahina-hinala. Bantayan mo. Oo, lalabas na ako. Sige, Sa kalagitnaan, sa pinto, basta lumabas ka na lang kasi parang delikado na. gagawin ko to ng ganito. Oo, Lahat ng mga bote sa ilalim dito. Lahat ay puno pa rin ng alak. oo. Diyos ko. Kita mo yung ibang bote parang champagne, alak yan. Kita mo ba ang pagkakaiba? Oh. Wow, sana natikman ko ang isa sa mga ito. Puro vintage na alak ito. At itong malalaking taba, mga bariles dito. Dito nila pwedeng itago ang alak para patagalin ng ilang taon at saka ibenta sa mga customer. Gusto ko iyon. Ibig sabihin, magkakabrand ng alak ang mga tao na ito? Kung iisipin mo nung araw, walang branding ng kahit ano, binebenta mo lang ang alak mo sa lokal, sa rehiyon. Sige. Noon saka lang dumating ang mga brand. Oo. Dito lang sa lokal, kilala ko yung nagbebenta ng alak. Oo. Pupunta ako doon at bibilhin ko. Ibinebenta mo lang ito sa mga kaibigan, pamilya at malalapit na gustong bumili. Lahat ng nakakakilala sa'yo dito ay bibili. Wow, ang galing nun at kita mo. Nakikita mo itong bagay na nandito. Oo. Ito ako. Hindi ako ganap na sigurado, pero sa tingin ko yan ay para sa bawat tainga o yung mga bote na nilalagyan nito. Sige, oo. Hindi ko alam. Ito ay medyo mas bagong bersyon. Makikita mo talaga. Isa itong Portuguese. Wala itong tile na nakalagay dito. Maganda ito. Gawa sa marmol, hindi konkreto. Oo, may ilang bariles ng bote dito sa gilid, kaya kitang-kita mo. Malaki ang production nila dito. Oo. Sigurado? Napakaganda talaga. Dani, tingin ko panahon na para puntahan ang pangunahing bahay para makita kung saan sila nakatira at maranasan ang buhay nila. Tara na. Grabe, gumuho na talaga ang bahay na to. Tignan mo. Oh, Sira na ang bintana. Grabe. hindi lang dahil sa tubig. Oh, Oo. Nakakalungkot makita ang mga lugar na ito na para sa akin ay makasaysayan kahit hindi pa nakalista. hindi. Tama ka. Nakakalungkot makita silang nasisira dahil dapat silang alagaan. Bahagi sila ng kasaysayan ng Portugal, tulad ng mga gumagawa ng alak na nagbigay dahilan para magtanong ang Portugal kung ano na ngayon. Hindi lang alak. Tandaan, sila ay militar at may isang bagay doon na hanggang ngayon nandoon pa rin tayo. Mamaya ko na lang pag-uusapan. Nauuna na ako, pasensya na. Meron tayong ilang kabinet dito. Oh, ilang kabinet dito sa hallway na ito. Makakadaan ka ba? Oh, Oh, ay wow. Puno pa rin ito. Tingnan mo ang gandang palayok. Kitang-kita sa guhit at detalye na gawa ito sa kamay. oh. Makikita mo rin na walang tatak sa ilalim. Ginawa ito ng mga taong nanirahan dito. Oh. Sobrang gusto ko talaga ito, Danny. Ay, grabe. Pareho lang din ito dito sa baba. Oo, Alam mo, may dalawang spout sa gilid, isa para lagyan at isa para magbuhos. Ginagamit ba ito para magdeka ng alak? pwede itong gamitin sa marami. Diyos ko. Nandoon ang Portuguese na crust. Ang ganda. Sining. Pwede ito para doon. Pwede ito para doon. Pwede rin ito para sa maraming bagay. Pero ang lola ko, nakakatawa ito. Ang lola ko ay may ganito. Medyo mas maliit lang. Kami ng kapatid kong babae, nilalagyan namin ito ng tubig, hinihipan, at may tunog na lumalabas. Kaya oo, dahan-dahan. Sila ay... Pasaway sila ngayon. Nakikita mo ito? Isa pa. Oo, isa pa para ilagay sa ulo. Eksaktong ganyan. Alam mo ba ang tawag doon? Hindi, wala akong ideya. Kung may nakakaalam, mag-comment. Wow, pati ang mga coaster gawa rin sa palayok na ito. Ang ganda, isara na. Okay.
Oh, Dito, may isa pang kabinet na puno ng gamit sa kusina. At ang gusto kong sabihin, gusto ko talaga yung mesh sa harap. Astig, di ba? Ngayon, papasok na tayo sa main house, sa pangunahing bahagi kung saan tayo nakatayo. Naririnig mo, konkreto ang ilalim ng ating mga paa. Ito ang bagong bahagi ng bahay, sa likod ng pintuang ito. Ang lumang bahagi ay itinayo noong huling 1800s at ito naman ay noong 1900s. Oo, tama. oo. At dito naman, dito pumapasok ang mga tao sa bahay. Ito ay sagwan. Kaya ito ba ay isang Portuguese na pantalan? Kasi ito ay para sa pagsagwan. Ibig kong sabihin, Hindi naman talaga ito masyadong Portuguese, may ilang tao na gumagawa nito, pero hindi ito yung pangunahing ginagawa. alam natin na Portuguese ang nanirahan dito. Pero malaki ang impluensya ng ibang bansa, lalo na ng Alemanya, simula ikalawang digmaang pandaigdig. Pag-uusapan ko pa yan mamaya. Oh, makikita mo ito sa buong bahay. Siguro Alemanya? Oh. Oo. Wow, wow. Tingnan mo yan, buo. Naamoy mo pa rin ang alak tumatagas. Tumatagas, parang nawala ang takip ng bawat bote. Wow, literal na ganyan lang nakaimbak dito sa pasilyo. Sana naamoy nyo rin. Oh, nandito ang mga alak sa itaas. Tingnan mo, Daddy. Sobrang lapot na. May amag pa. Luma na talaga. 4 na dekadang pagpapabaya ang iniwan dito. Wow, dati itong pintuan ng bahay ay sa gilid pala. Pasensya na. Maayos pa ring nakasabit dito sa puno lahat ng jacket at iba pa. Wow, ang ganda niyan. Isa sa mga paborito kong bahagi ng bahay na papasok tayo ngayon, lalo na sa bahay ng mga Portuges. Gustong-gusto ko talaga ang hugis, estilo, at kulay ng kanilang kusina, lalo na ito. Tingnan mo ang laki ng chimenea natin dito. Oo, grabe. Dito inihahanda ang pagkain at nagtatrabaho ang mga katulong. Sige, isa pa yan sa tanong ko dahil katulong na ang tawag ko ngayon. Pero mayaman ba ang pamilyang ito? Sa tingin mo may katulong sila? Oo. Sigurado. Meron talaga, hindi siya kasambahay or empleyado. May isang tao talaga. Halimbawa, ganun. Ayaw mong magplansya ng damit mo, siya ang gagawa para sa'yo. Ayaw mong magluto, siya ang gagawa para sa'yo. Parang masasabi ko, Isang utusan, kumbaga, oh, parang utusan nga, oh. parang ganun. Parang ganun, oh. Kaya nasa kusina ang katulong, nagluluto para sa pamilya. At talagang gusto ko ang kalan na nandito sa harap natin. Oo, napakaganda talaga nito. Ang ibig kong sabihin, ito, hindi yung puti. Oo, papunta na ako doon. Papunta na ako doon. Tingnan mo, iba ang hugis nito sa lahat ng nakita natin dati. Talagang kakaiba. At tama, tatanungin ko sana tungkol sa chimneyang iyon. Iniisip ko kung paano ito gagana kasi ang usok sa kalan ay pataas. Pero dito kailangan pang bumaba bago pumasok sa chimneyang ganyan. Kaya hindi ko makita kung paano ito gagana, wala akong ideya kung paano ito magfu-function. Wow, nandyan pa rin yung mga abo mula sa huling luto ko. Nakasabit pa rin ang lahat ng gamit sa kusina. Grabe, ilang beses na nagamit ang sulok na to! Kita nyo naman, yan ang sulok na ginagamit para magluto at magpaapoy. Oh. Wow. Lahat ng bote ay puno pa rin ng mga soft drinks na dati nilang nilalagay. Aquatonica. Oh, Carlsberg. Hindi ka panipaniwala, Tony Quarter. Maganda at maliit na kusina sa tingin ko. Oh, Tingnan natin, andito pa rin ang mga bote. yun yung likido sa ilalim, di ba? Sa tingin mo, yun nga yun. Sa tingin ko, inaalog lang at hinahalo. Oh, parang kamukha ng likido na nakita natin kanina. Nako, pati pagkain at lahat nandyan pa rin. Tingnan mo yan, grabe yung cell at lahat. Tapos nandun pa sa kanto. Nakita mo na ba, Denny? Naiwan pa ang mga pinggan at takure ng kape na huli nilang ginamit. Pati mga plato na 40 taon nang hindi nililinis mula nang pumanaw si Jose o si May Maria. Grabe talaga. Oh,
Nakatayo lang talaga siya doon. Isa pang bagay dito sa kusina, tingnan mo itong magandang dustpan na meron tayo dito. Gusto ko ito gawa sa tanso, di ba? Oh, Wow! ang ganda niyan. Ayos lang yan. Balik tayo sa hallway. May ilang kwarto pa sa bagong bahagi, siguro dito sa kanan. Oo, nakita ko ang kainan. Pumasok tayo. Hindi ito isa sa mga paborito kong kwarto sa bahay. Hindi ko talaga gusto ito. Pero parang walang laman. Parang dati mas marami itong laman. Ngayon parang walang laman. Pakiramdam ko ay sobrang moderno. Sobrang walang laman. Sa palagay ko, hindi ito isang kaaya-ayang kwarto. Hindi ito ramdam Komportable. kumpara sa iba. Oo. Tingnan mo rin yung iba mamaya. Oh, basta. Sa tingin ko nililinis din nila gamit dito. Pero baka may nangyari. May chismis na nagkaproblema sila sa pera, pumanaw na, o nawala ang interes nila dito. Hindi ko alam kung ano at bakit nangyari ito sa kanila. Iniwan lang, pero ganito pa rin. Maganda ang fireplace sa kanto. Sisindihan natin para makita. Hindi masyadong interesante ang kwartong ito, pero makikita nating medyo malaki ang pamilya. Makikita mo rin ito sa dami ng kwarto mamaya, pero 8-10 tao ang maaaring nakatira rito. At karaniwan talaga ito noong mga panahong iyon dahil maraming anak ang mga pamilya para mas maraming kamay na tumutulong sa kanila sa bukid at mga ganong bagay. Sige, ito na ang huling kwarto sa bagong bahagi at tunay nga itong isang kwarto gaya ng nakikita mo. Ginawa nila ito para magkaroon ng bagong kusina at kainan. Tungkol naman sa sinabi mo, yung katulong, Oh, sa tingin ko, ito ang kwarto niya. isang simpleng maliit na kwarto. Oh, siguro ito ang kwarto niya. Eh, merong massage table, walang massage table. Ito, nung araw, wala pang ironing board, kaya ito ang ginagamit na ironing board. Isa lang itong mesa. Ilagay mo lang dito. O isang mesa na ginagawang ironing board. Oo nga, ngayon nakikita ko na. Oh, tama ka. May isa pang ironing board sa likod mo. Meron pang isa. O dito mo ilalagay ang plansa. Oh, At ito ay kahoy. oh, tama. Maring ito ang sulok ng mga katulong. Mukhang ito ang kwarto ng katulong. Oo nga. Dani, tingnan mo. May cork sa kama. Ay, may cork sa kutsyon. Ang kutsyon ay gawa sa cork. Ang kutsyon ay gawa sa cork. Wow! Hawakan mo lang gamit ang kamay mo. Hindi. Oo, isusuot ko ulit guwantes ko. O isuot mo ang guwantes mo pero isipin mong nakahiga ka ron. Mahirap sa una pero masasanay rin ang katawan mo. Hindi naman sobrang hirap niyan. Hindi ito kaaya-aya. Hindi. Ayoko dito humiga. Hindi. Sige, may isa pa tayong bagay dito. Kalendaryo, maliit na kalendaryo siguro mula 1980 parang jubileum. Ang ganda. Ipinapakita nito ang petsa ng bahay at kung kailan ito nilisan. O siguro. May pinto dito na pwede nating tingnan, pero mag-ingat tayo. Ayokong magpakita ng masyadong atensyon. Pero ito ang balkonahin ng lugar at nagkaroon ako ng magandang tanawin ng paligid. Oo, pwede tayong lumabas at tingnan. Sobrang taas nito. O mas mataas tayo kaysa sa lugar na inuman natin ng alak. Ang wine cellar ay nasa ibaba. Kahanga-hanga. Baliw. Tara, pasok ulit tayo sa loob. Pasukin na natin ang lumang bahagi ng bahay na mula pa noong kalagitnaan ng 18 daans dito. Dito nanirahan ang mga ninuno. Ano nga ulit apelyido? Saraiva. Dumating sina Josie at Maria dito
pagkatapos manirahan dito ng kanilang mga lolo't lola at magulang. Simulan na natin. Ipapakita ko na. Excited akong makita ang lumang bahagi. At una, gusto ko itong ituro. Makikita ninyo, inihabol lang ang kuryente kaya nakalantad lahat ng kable. Nung itinayo ang bahay na ito, literal na bahay lang siya. Walang kuryente, tubo o iba pang gamit. Ang unang kwarto ay silid-tulugan na agad nating pinasok. Nakakatakot yung manika sa kama, grabe. At talagang nakakatakot yon. Oo, hindi ako naniniwala sa inaalihan, pero posible talagang mangyari ang ganun. Oh, sobrang nakakatakot. At may isang tao na dumating dito sa bahay na to para ilagay ang mga timba na yan. Kasi, Oo, minsan explorer din sila. Ginagawa ko rin minsan tulad ng kapag nasa bahay ako at may timba na may tubig, ginagamit ko rin. nilalagay mo lang yun doon para maprotektahan sarili mo kapag tumutulo. Parang kita mo na yung sahig. Sa tingin ko, di tayo dapat magtagal dito kasi bumabagsak at nabibitak na. Ang lungkot. Yan ang attic space na para sa wow, grabe wow. Nakita mo na ba ang uniformeng ito? Galing ba ito sa Toledo? Nasa Espanya ba iyon ngayon? Oh, yung bayan na yun sa Espanya. Hindi ba iyon ang simbolo ng Espanya? Sana alam ko, hindi ko alam. Magandang damit ito para sa dalagang babae. Noon, makikita mong baliktad ito. Gawa ito sa kamay, makikita mo rin doon. Oo, maganda nga ito, pero talagang baliktad ito. Maganda ang gawa nito. May ilang Portuguese na damit din dito. Makikita mo yung mga lumang damit, yung mga damit pang trabaho. Oo. Ang gaganda nila. Wow, anong meron tayo dito? Mahal ko patingin nga nito. Para yata ito sa salamin, may pangalan at detalye pa. Super Kinline Hudson. Alam mo ba kung nasaan ang Hudson sa United States? Oh, pero hindi ko alam. Hindi ko alam. 10 sigarilyo. Puro sigarilyo. Siyempre, maganda yan. Sige, balikan natin. Hindi mo ba nakikita ang nakikita ko? Nakikita mo rin ito. Ang ganda ng kwartong ito. At ang kama, hindi. Tinitingnan ko ang kama. Gustong gusto ko talaga ang kama na nandito sa loob. Siguradong ito ang master bedroom. Siguradong ito ang master bedroom. Makikita mo ang magagandang ukit sa tuktok ng kama. Napaka-elegante. Gusto ko rin ang kahoy. Malamang ay mahogany. At nandyan din ang mga nightstand. May bedpan pa sa loob nito. Halos hindi na kasya sa loob. Ay, hindi ko mailagay. Oo nga. Dito nila nilalagay ang bedpan sa gabi. Pero bakit may bedpan pa sa bahay kung may banyo naman? Dahil ayaw mo nang bumangon, mas gusto mong gamitin na lang yon. Hula lang din ako, di ko alam. Hindi ko gagamitin yon. Baka di sila makatayo. Tandaan, ang banyo ay idinagdag lang pagkatapos. Siguro kaya doon nila ginawa. Pag umaga, inilabas na nila. Itinapon nila ito. Ito ang kanilang labahan. Ito ang lababo nung araw. Kaya nandito lahat. Kung may tubig, dito mo lang itatapon or ibubuhos pati paghuhugas ng muka. Maghugas ng kahit ano. At ibubuhos mo lang sa timba doon sa ibaba. Nandito pa rin pati mga sabon at lahat ng gamit. Ito ay pulbos. Ito naman ang kanilang hand cream na nandito sa gilid. Kaya lahat ay parang kung paano sila maghugas ng sarili nila dito tuwing gabi. Ang ganda. May ilang kahon ng posporo dito sa taas. Ang cute at talagang maliliit sila. Hindi pa ako nakakita ng mga posporo na ganito kaliit. Siguro para sindihan ang kandila. Oo. Kaya tingnan mo ang mga pinto. Napakasimple, masasabi ko, pero maganda pa rin. Kadalasan, may bintana sa itaas ang mga bahay ng Portuges. Oo. Ayoko nun kasi gusto ko laging madilim ang kwarto ko. At Pero huwag kalimutan na may kulang pa. pwede basta may kurtina. Kahit saan. Kurtina kahit saan sa Portugal. Ang ganda at laki ng aparador, tingnan mo nga. Malaki. Tingnan ko lang ang laki. Para sa lahat ito. Talagang natutuwa akong makita ang mga ito. Sila ang mga sabitan ng damit mula pa noong panahong iyon. At syempre, gawa sa kahoy ang mga sabitan.
At mas gusto ko talaga sila kaysa sa mga plastic na ginagamit natin ngayon. Matibay ang mga ito, tumatagal ng matagal, at maganda sila, talagang maganda. Oh, alam mo ba bakit ganun sila? Para manatiling tuwid ang mga damit. Sige, oo, totoo rin yan. Pero dahil din ito sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon, Mga bagay na may kinalaman sa relihiyon. maraming mga bagay na ginagawa natin ay nag-uugat sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon. Sa Portugal, pareho pa rin ang mga tao. Ito ang tanong na gusto kong itanong sa'yo. Noong panahon na iyon, napaka-relihiyoso ang mga tao o naging ganoon hanggang kamakailan. Ang tanong ko, relihiyoso pa rin ba ang mga kabataan sa Portugal? Sa ilang bahagi, hindi na kasing dami ng dati, pero may mga kabataan pa rin. Oo, pero hindi na talaga kasing dami. Dahil sa Belgium, wala akong kilalang talagang relihiyoso o nagsisimba pa. Aminin ko, wala akong kilalang nagsisimba pa. Nawala na yun sa kanya. Oo. Sa tingin ko, Oo. Ito rin ay mga tradisyonal na kasuotan ng Portuges. Wow! Ito ba ang mga kasuotan na isinusuot ng mga babae kapag namatay ang kanilang asawa? Halimbawa? ito ay mula sa isang babae. Oo. Kaya masasabi kong oo. Kapag pumupunta sila sa isang libing o sinusuot nila ito ng isang taon pagkatapos mamatay ang kanilang asawa. May ilan na matagal or habang buhay nagsusuot nito. Tinitingnan ko ito sa likod dito. Pero ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Ipinapakita nito na ang asawa niya ang unang namatay dahil siya ay nakasuot ng itim na damit. Sige. Oo. Ito ang mga damit niya. Siya ang unang namatay, kaya nagsimula siyang magsuot ng itim. Siguro pumanaw siya ilang buwan bago ito. Halos isang taon din ang pagitan. Oo. Malamang dahil nandito pa rin ito. Oo. Maganda yan. Oo, makikita mo rito ang mas marami pang itim na damit. Pero may iba-ibang klase rin ng damit. Kita mo, mas marami pang itim na damit dito. Yan ang uniforme mula sa asawa. Pero yung katabi nito ay damit ni Maria. Hindi ito uniforme, jacket ito ng babae. Talaga? Oo. Isang magarang jacket ng babae. Maganda. Maraming bagay sa ibabaw ng drawer. Dito makikita mo ang mga lumang estilo ng bote ng gamot. Gustong-gusto ko talaga ang disenyo at hugis nito. Pasensya na, may maliit na tapunan sa ibabaw dito. Wow, ang cute nila. Ang gaganda ng mga ito. Ang dami pang naiwan. Kahit saan, may nakita akong interesting dito. Parang anit at buto ng hayop na naiwan dito. Huwag mo akong tanungin ano yon. Wala akong alam. Ang dami kong nakikita. Tingnan mo ang lumang sabon na ito. Nandito pa rin pala. Ay, mga bagong kandila lang pala ito. Ganito mo sila binibili at ganito ang packaging, hindi ba't ang ganda? Noong araw, ang Portugal ay nagbebenta ng kung ano-anong bagay sa carton o papel. Dapat gawin din natin yan ngayon. Dapat talaga. Sige. Halik. Nasa Ingles ito? Halik, malamig na krema. Talagang kakaiba ang mga lumang vintage na pakete na ito. Oo nga. Gusto ko talagang makita yan at dagdag kwento ito sa bahay. Tingnan mo yan, nandito pa rin lahat. Dito nila isinasabit ang mga damit nila tuwing gabi. Makikita mo pa ang payong nila sa baba. Kaya tuwing gabi, isinasabit nila lahat ng damit nila para sa umaga. Pwede mo lang ulit kunin at isabit ng maayos para magamit muli. May maliit na sulok dito. Ito ay isang upuang pang-print. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Ito ay isang upuang pang-print. Tara. Bubuksan mo itong bahagi gaya ng nakikita mo. Karaniwan, isa lang itong upholstered na upuan na bubuksan mo. May maliit na patungan ng tuhod, medyo malaki lang ito. Pwede ka ring magdasal dito. Isa itong multifunctional na kagamitan. Tama. At isa rin itong napakagandang upuan, sa palagay ko. Maganda ang pagkakaukit nito. Sige. At pagkatapos meron tayong maliit na estante dito na may ilang mga bagay. Kawawang palayok. Sirang-sira na ang ilong. Hindi ko kasalanan yon. Sa tingin ko, ang sulok na ito ay para sa mga kandila o relihiyosong gamit.
Sa Portugal, madalas gumawa ng ganitong sulok ang mga babae. Sige. Maganda to. Kaya Sige, ayos. Siyempre, si Jesus doon din sa itaas. Hindi rin pwede. Sige, punta tayo sa susunod. Hindi, wag mong laktawan. Nakalimutan kong tingnan ang jacket. Isa ito sa mga... Wala na akong masabi tungkol dito. Military jacket ito. At hindi ito Portuguese. Parang German military jacket ito. At alam mo kung bakit? May ganito ka ba? Tingnan mo ang butones. Oo nga. Tingnan mo yung dalawang ahas na umiikot dyan. Di ko alam ibig sabihin yan, pero sigurado akong hindi yan Portuguese. Kwento raw, ang lugar na ito, si Jose, ay nasangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig at may connection siya sa hukbong Aleman, sa SS. May connection siya roon. Kaya yun ang kwentong umiikot dito sa lugar na ito at may mga bagay na nagpapatunay nito. Nakarating siya sa Alemanya, sumali sa digmaan at dahil di natin alam ang buong kwento, hindi tayo maghuhula tungkol dito. Napaka-interesante nito. May hood pa nga. Oh, wow. May iba pa tayong malalaman tungkol sa digmaan sa video na ito. Nakakabaliw talaga. Tuloy tayo. Una kong napansin dito, ang hagdang paakyat marahil papunta sa susunod na palapag o atik. Bago mo gawin yan, Danny, tingnan mo muna sa likod. Oh, Malamang ginawang palikuran na lang nila ang espasyong yan. Hindi! hindi, ito ang pinakaunang palikuran. Yung makikita mong isa pa mamaya, iyon ang ginawang palikuran. Pwede ba akong pumasok? Ibig kong sabihin, talagang maliit ito. Oh, pero ang astig ng mga ito, yung mga kubeta dito, parang may butas lang tapos mahuhulog na lang kung saan. Mukha ring hindi ito napapa-flash, kaya malamang mano-mano mong i-flash. Oh, tubig. Wow, parang trono ito. Oh. Parang literal na trono talaga. Ito ay sayo talaga. At pati na rin yung maliit na lugar kung saan may lababo at lahat ng kailangan. Natakpan na ang lababo. Oh, tayo lang. Natagpuan. Magandang lababo dito sa ilalim. And ang maleta. At pati na rin ang maleta. Oh, Oh, tingnan mo yan. kamangha-mangha ang ganda. Sige, pati bote ng alak nandito sa banyo. Gusto mong uminom habang nasa kubeta ka? Siyempre, Oh, kasama pati vacuum machine at lahat ng naiwan dito. Ito ba ay higaan ng sanggol para sa paghuhugas? ibig kong sabihin, Ito ba ay isang bide? parang bidet ito. Oo, Hindi naman talaga, parang ganun lang. Hindi ko maipaliwanag kasi hindi ko rin alam na huhulog ako. Ang dami ko nang nakitang paggamit nito kaya hindi ko na alam kung para saan talaga ito. sige. Malamang isa itong multifunctional na gamit para maghugas ng paa, maghugas ng puwet, maghugas ng kung ano paman kaya hindi ko talaga alam. Tara, akyat tayo. Tara, akyat tayo. Sige, talagang interesado akong makita kung ano ang nandito sa itaas. Napaka-narrow at hindi matibay ang hagdanan. Tingnan natin, mag-ingat. Diyos ko, tingnan mo ang mga hagdan na to. Diyos ko, Ay, nagigiba na ang atik na to. Mag-ingat ka. Diyos ko. Diyos ko. Ang sama naman nito. Oh. Fuh. Makikita mo rin ang bubong. Oh. Dahan-dahan na talagang bumabagsak ang bahagi ng bubong dito sa side na to. Oh. Jesus Kristo. Oh, nababasag ito kahit saan. Tumingin ka sa likod, Ani. Maliit lang ang kwarto sa itaas, kaya malamang 2 bata lang ang natutulog dito. Ay, sobrang init dito pag tag-init at sobrang lamig kapag malamig ang hangin. Oh, dito talaga sila natulog. Naiwan pa lahat ng gamit nila, pati volleyball. Wow! Gusto ko rin itong parte sa itaas para sa alak o tubig. Kumuha tayo ng tubig mula sa balon. Baka baliw yun. Yun ba? Oo nga, may kabayo bang sapatos? Oh. Isuot ang sapatos habang nakasakay sa kabayo. Wow! Ang mga lumang bagay na laging makikita sa atik. Talagang nag-e-enjoy ako kasi dito itinatago ng mga tao lahat ng gamit nila. Yung mga bagay na hindi na nila ginagamit. Yan ay mesa. May panlabas na bangko ng mesa. Oo.
para sa mga picnic at mga ganun. Ganyan din ang lola ko. Wow! Grabe. Pwede ba nating ayusin ito? Sa tingin ko, oo. Oh, gusto kong ipakita ito. Oo. Ilagay natin ang camera. Gusto ko talagang makita kung paano gumagana ang bagay na ito. Sige, Danny, subukan natin. Huwag nating sirain dahil luma na itong piraso. Oo, mag-ingat tayo dahil hindi ito madali. Tulad ng nakikita nyo, parang maleta ito. Gawa sa kahoy na maleta at pwede mo itong buksan. Grabe, wow. At sa tingin ko, pwede mong tanggalin ang mga ito mula rito. Oo. Sandali, ito ang mga upuan. Oo, tama. Sige, paano ba ito? Interesante ito. Parang ganito ito. Hindi ko maintindihan. Ito, Parang pakiramdam ko na para lang tayong, gumagawa ka ng palaisipan. gets ko na pala ganito ito. At ngayon dapat may mangyari. Tingnan mo, ipapakita ko sa camera. May ganitong bagay dito na nilalock din niya ito. Sige na, ang maliit mong bangko. At nandito sa gilid ang mga paa. Oh. Sige, isa, dalawa. Pahilis. Oh. Siguradong wala akong karanasan sa paggawa nito. Itong mga metal na bagay. Sandali, pwede mo bang paikutin ang mesa ng ganito gamit ang maliliit na metal dito sa loob? May konting gatas, itulak mo lang at titibay na, parang maliit na bangko. Sige, Matibay ito. May portable na mesa at upuan. ang astig nun. May ganito ang lola ko para sa picnic, tulad ng pagpunta nila sa gubat at nag-picnic. Oh, Kunin mo lang ang isang bote ng alak. Nandito na ako. Eksakto. Astig tol, ang astig talaga nito. sige, tara pa tayo sa loob ng attic na to. Isara mo ang pinto. Sige. Hindi ko nagagawin ang magagandang kuha kasi natatakot akong may mahawakan at bigla na lang mahulog. Wow, puro kwento nila tungkol dito. Naiwan lahat ng magasin. Oh, Magasin lang naman. may mga naipong dyaryo sa pagdaan ng taon. May guwantes ka naman, kaya ikaw na ang gumawa. Ay wow, bumabagsak pala to. Gusto ko lang makakita ng isa. Bakit nandito lahat ito sa taas? Tingnan mo yan, wala akong nakikitang petsa ngayon. Oh, Heto, siguro 1,930. Diyos ko. luma na yon. 80 taon na ang diaryong ito. Oh. Grabe yon. Wow, sige. Susunod, papasok tayo sa huling bahagi ng attic na ito. Napuno na. Ng mga bote ng alak. Maraming bote ng alak ang naiwan at nakatambak dito sa itaas. Gusto kitang ipakita. Oh, sige. Parang private collection nila pero gaya ng kita mo, lahat ng bote dito ay walang laman. Kaya siguro imbakan lang talaga ito ng mga bote. Hindi magandang lugar dito para mag-imbak ng bote ng alak. Sige. Dahil nasa attic ito, kaya mainit dito tuwing tag-init at kailangan malamig ang alak. Kaya nga nilalagay ito sa basement, Oh! kaya walang laman dito at puno sa basement. Sige, nakaka-interest yan. May ilan din akong mga lamparang langis na nakakasabit pa rin dito. Magagandang lamparang langis mula noong araw. Gusto ko ng mga trend. Hercules. Nakita mo ba yung maliit na vibe na yon? Tinitingnan ko, Diyos ko, nagkakahiwa-hiwalay na siya pero ang ganda pa rin niya. Oh, Pagkari ng Avenue, munting parol. may kandila, Diyos ko, lahat gawa sa bakal. Pwede ka bang bumalik dito? Oh. Taas. Gusto ko lang balikan dito bago tayo bumaba ulit. Lahat ng mga liwanag na dolp. Ano pa ang natitira dito? Tingnan mo. Inipon nila ang mga kable ng maraming taon. Ang mga Portuges, hindi talaga nagtatapon ng kahit ano. Hindi talaga.
At itong kalan sa sulok, wow, gawa sa cast iron. Tingnan mo. Ang koleksyon ng mga kabibe. Ganito talaga kapag sa tabing dagat nagdadala kami ng kabibe. Naiintindihan ko. Mas marami pang bote dito sa ibaba. Mga bote ito na may kakaibang hugis. Grabe, ang dami mong koleksyon, bro. O, Sobrang kamangha-mangha niyan. Para yon sa mga bata. Siguro, malamang 2 beses. Baliw, sige, ang daming bagay. balik tayo sa baba. Tara, ikot pa tayo dito. Mukhang may mas marami pang mga kwarto dito sa baba. Oo, syempre. Kwarto rin ito ng mga bata, maliit at makitid. Nakikita ko ang malitrato. Ay, bakit? Pwede mo bang buksan ang bintana? Madilim kasi. Oo naman. Nakakakita na ako ng magagandang bagay dito, pati yung kama. Isa yan sa mga mekanismo. Tignan mo. At pagkatapos, kailangan mong ikot mo lang. Tapos pwede mo na buksan. Hindi ko ito bubuksan ng buo. Pero kaunting liwanag lang. Gusto ko rin ang kama niya. Hindi man kasing enggrande ng sa magulang niya. Maganda pa rin ito. Gusto ko ito kahit sira na. Lalo na ang maliliit na bagay sa dulo, gawa pa rin gaya ng nakikita mo. Ano to, Danny? Wow. Para ba yan sa kandila? Oo, siguro maliit na brush. Oo, ito ay relihiyosong simbolo na nakasabit sa pader. Talagang kamangha-mangha. Ngayon, may vanity na may naiwan pang mga liham at larawan. Tingnan mo yan. Iyan ang mga bata mula rito. At malamang sila si Josie at Maria. Malamang. Kita mo yung maleta na may bangko sa loob. Biro lang ako. At heto siya, nagdarasal sa kanyang upuang panalangin. Ang bata ng kwartong ito. Ang ganda ng kwartong ito. Mas marami pang papeles at kung ano-ano pa ang naiwan dito. Isang bungkos. Noon, gusto ko na binubungkos ng mga tao ang gamit nila. Polyeto ito ng lokal na simbahan. May mga bagay sigurong naiwan dito. Wow! Siyempre, kailangan din nating tingnan ang loob ng baul. Mga kumot, oo. Mga kumot. Siyempre, oo. Siyempre, Ginoo. Susunod na kwarto. banyo? Kwarto. Dagdag ito sa bahay at makikita mo ang sahig na gawa nito. Lubos na itong nabago, malamang nilagyan na ng tubo. At ito ay isang dagdag na bahagi sa bahay na ito. Malinaw? Oo, nagkakabagsak-bagsak na rin ito sa kasamaang palad. Wow, pero napakasimple ng banyo. Tulad ng nakikita mo. Ay, pasensya na, makikiraan po. Naiwan pa rin dito ang tuwalya, pati toilet paper at iba pa. Wow! Mga pabango, aftershave. Jose. Grabe. Ang ganda nito. Sige. Tatawa ka? Naipasok ko ang mga tira ko. At ngayon, papasok na tayo sa susunod na kwarto. Hindi ito kwarto, dating imbakan lang. Puno ng mga laruan. Ay wow! Uniforme ba yan o parang ganon lang? Sa tingin ko, uniforme yun. 376 ang numero roon. Sa tingin ko, yun ay parang sa mga scout. Oo, Boy Scouts, mga bantay ng multo, pero Portuguese na bersyon. Oo, kamangha-mangha. Wow. Makikita mo pa ang naiwan na laruan ng bata gaya ng maliit na truck ng bumbero. Isang berdeng bus. Astig ito. Parang may mga crush pa at may storage. Oh. Ang ganda nito. Gawa sa kanlurang Alemanya, hindi na natin sinasabi yon ngayon. Dati may silangan at kanlurang Alemanya bago bumagsak ang Berlin Wall. At ito ay gawa sa kanlurang Alemanya bago bumagsak ang Berlin Wall. Ang ganda ng nahanap mo. Oh. Ang ganda ng nahanap mo. Iyan ang kastilyo sa Lisboa. Hindi yang Castillo, Torre lang. Tore iyan. Hindi ko masabi.
Hindi yan kastilyo. Sige, hindi iyan kastilyo. Hindi talaga ito naging kastilyo. Pero sa tingin ko, napakaganda talaga nito. Oo, sa loob ngayon. Pero sa labas, oo. Oo, puti lang ang loob. Lahat ng itinago at inimbak nila, pati dyaryo. Grabe talaga. Hindi ko nga alam kung bakit. Oo, bakit ka titigil? Bakit mo naman i-imbak yon? Alam ko noon binabayaran nila to, pero bakit ka mag-iimbak ng napakaraming dyaryo? Ginagamit din nila ang dyaryo bilang insulasyon sa kabinet at iba pa. Pero sobra na ito para doon. Puting kabayo Scottish whiskey. May mahilig ba dito? May maliit ding koleksyon ng mga bato dito. May mga crystal yon. Ang ganda niyan. Mas marami pang mga laruan kahit saan. Parang silid ng laruan. Oo, may silid laruan para sa mga bata. Dati silang naglalaro rito. Gumuho ang pader sa likod. Grabe talaga. Tingnan natin agad ito. Wala. Ito yung tinutukoy mong nasa likod natin. Tama, tama. Ito yung sinasabi ko. Yan yung nawawalang kurtina sa kabila. Oh, Sige. May isa pa tayong kwarto dito, bago ang huling bahagi. Sige, dati rin itong kwarto. Ilang kama na ang nakita natin? Siguro 6 o 7. oh, Grabe! O 6-7. Grabe, galing ba ito sa Boy Scouts? hindi ito Boy Scouts. May particular silang pangalan. Ito ay MP, hindi ko alam, hindi ko maalala kung paano mo ito sasabihin. Parang isang buong uniforme ng militar. O Pero ito ay parang nung araw pa ang mga Boy Scout noon. Oh, Totoo ito. 1,937 pa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kita pa ang crest ng Portugal. At nandyan sila sa lahat ng bagay. Maingay sila. oh, parang sobrang ingay talaga nila. At dito, meron tayong parang maliit na kawit. Inaakala ko na may nakasabit dito. Siguro ilaw, pero hindi ako sigurado. Oh, kakaiba nga, hindi ko alam. Hindi. Siguro lampara ng langis, hindi ko alam. Palamuti sa dingding, larawan, batang babae. Wow. At syempre, sa bawat kwarto, meron silang ganitong gamit para maghugas bago matulog. Gusto ko talaga ang mga ito. Bihira makita ang ganito sa labas ng Portugal at Spain. Sa France, minsan lang. Oh, ito yung tinutukoy ko. Oh, MPO. Musidad Portuguesa. Sige, ito ang mga ito noon. Ito ay kabilang dito. Oo, oh, malinaw. Oh. Parang libro ng patakaran ito. Ito ang aklat ng mga patakaran. Oo. Dapat pagdaanan ito ng mga bata, sumunod sa patakaran at pumunta sa MP para madisiplina, pero baka rin para makasama siya. Wala akong ideya. Talagang luma na ito bago pa nagkaroon ng 2 bakal na kama sa kwartong ito para sa mga batang natutulog dito. Makikita mo ang ilang palatandaan, mas maraming laruan at isang raketa ng tennis dito. Wow! Kahanga-hanga rin ito. Oh, Siguradong bahay ng mga bata ito. nandito pa lahat ng laruan nila. Hindi na naglalaro. Oo, hindi ito gitara pero tumutugtog din ito. Gitara pa rin ito. Tumatalon lang ito. Oh, grabe ang wild. Lahat ng gamit ng mga bata ay nandito pa, pati na yung mga laruan nila. Minsan nalulungkot talaga ako kapag nakikita ko ito, na naiwan pa rin dito ang mga laruan ng mga bata. Makikita mo talaga ang buhay nila na dumaan dito. At oo. Sige, pasukin na natin yung mga huling kwarto. Narito ang isa pang kwarto, at mukhang master bedroom din ito. Para sa akin, Hindi naman talaga. ibig kong sabihin, Ang bakal na kama ay para sa bata. oo nga, sila yung mas murang bersyon ng mga lumang kahoy na kama, yung margarinang kama na may lana. Para sa akin, ang ganda nito. Tingnan mo yung dulo na may florera at bulaklak. Talagang gusto ko ito at ginagawa pa rin siya hanggang ngayon. Talagang kamanghamanghang kama ito. Makikita mo na may mga damit pa rin na naiwan dito.
Isa pang bagay na ipapakita ko sa'yo ng mabilis. Sa tingin ko, ito ay para ilagay sa ulo. Oh, Tama. yan din ang gagawin ko. Oh, Oo, ang babae ang magsusuot nito. Oo. lalo na sa mga libing at iba pang ganon. Oo, malamang may sombrero pa. At ito pa ang nasa ibabaw. Sa Portugal, hindi talaga sombrero. Sige, 2 nightstand, ibig sabihin, baka kama ito ng 2 tao. Oo, tama. Hindi ba normal lang na may 2 nightstand? Kung isa ka lang, isa lang ang nightstand mo. Isa lang ang nightstand ko. 2 ang nightstand ko. Oh, sige. Oo, lahat may 2 nightstand, pati kapatid kong babae. Kayo rin ba? Oh, maganda yung tanong. Dito, meron tayong lababo sa banda rito. Talagang maganda itong kasangkapang ito. Ginawa talaga para sa ganitong gamit. Itong bagay na ito dito, maglalagay ka ng timba sa ilalim, meron ka ring pitzel, kaya maayos pa rin ang lahat sa pwesto. Wow, tapos itong kabinet sa likod mo, parang malalaglag na ito. Oh, parang ganun na nga. Nako, kailangan kong mag-ingat, ubos na ito. Tara, puntahan na natin ang huling kwarto. Nakakalungkot, di ba? Oo, nakakalungkot nga, pero isa rin ito sa pinakamagaganda Oh, sa palagay ko. ipakita muna natin ang pasilyo. Narito ang harapang pinto ng bahay. Ito talaga ang pinto. Dito marahil pumasok ang lahat. Ito rin ang pinakamalaking pinto, yung gilid na pinto. Hindi ko alam na madalas pala itong ginagamit. Nandito ang telephone book, kaya akala ko dito nilalagay at tinatawagan ng tao ang kanilang telepono. Malamang. Oh. Sa may pasukan, oh. Ito ang susi ng bahay na may kabibe na nakadikit. Ang ganda naman yan. Sir, welcome sa isa sa paborito kong kwarto dito sa bahay. Hindi lang dahil sa mga upuan at hugis ng kwarto, talagang gusto ko ito. Meron din akong isang bagay dito na sobrang mahal ko. Sa tingin ko, baka yung chandelier iyon. Oh, ito yung chandelier dito. Halika na, hindi mo pwedeng tingnan ang kwartong ito nang hindi napapansin ang glass chandelier na ito. Maganda. Maganda talaga ang pirasong iyan na dapat nandyan. At dito rin. May magagandang upuan dito. Kaya malamang dating tambayan ito ng pamilya na nagkukwentuhan at umiinom ng kape sa gabi. Ginagamit din itong receiving room dahil malapit ito sa entrada. Mukha rin itong receiving room. Oo. Tingnan mo yan. Ay, wow! Magandang manika. Maganda yan. Oo. At alam mo ba kung saan yan galing? Hindi ko alam. Dito nakasulat na sari. Oo, Nazareth ang may pinakamalalaking alon sa mundo. Grabe nung dinala kita doon. Luma na talaga yung souvenir na nakuha ko doon. Astig. Gusto ko rin ang mga radiator nila dito sa ilalim. Mukhang vintage talaga. May ilang painting din sa taas, mga prutas na likha ng kalikasan. Mukhang Alemanya ito. Oo, ito ay Alemanya. Kaya nakita natin ang damit na Aleman. Meron tayong painting na Aleman dito, mga painting dito. Kaya siguradong malaki ang impluensya mula sa Alemanya. Pati na rin ang mga laruan mula sa West Germany. Hindi ko alam kung may kinalaman iyon, pero mukhang ganun nga. Pero may laruan galing Alemanya doon. Mga laruan mula sa Alemanya. Ito ay isang napakakaraniwang Portuges na bangko na meron tayo dito sa ilalim. Palagi silang may ganitong upuan, pero ito ay isang buong bangko kaya gusto ko talaga. Maganda siya. Isa pa mula Alemanya? Oo, tingnan mo. Oo, parang Alemanya nga ito. Oo, pwede ring Austria. Pero sa tingin ko, Alemanya ito. Oo, nakikita ko. Ano tong nasa ilalim dito? May alam ka bang anumang palatandaan? Sa tingin ko, nakasulat yan sa Frances. May butas para sa tubig. Hindi ko alam kung ano yon. Wala akong ideya kung ano yon. Alam ba ng iba kung ano ang piyesang ito? Maganda siya, pero para sa akin, filter lang ito. Siguro filter lang. Wow, di ko get ang Frances. At syempre, dito sa dulo, may mesa ka, ang ulo ng tao ay nakahiga pa rin dito at nakikita pa rin ang lahat ng nasa loob. Sombrero o. Ibig kong sabihin sa Espanya,
Sa Espanyol, parang Sanderman ang sombrero. Oh, Porto Sanderman. Ang ganda ng logo, pati yung lalaki Sanderman din. Oh, may marami pang larawan dito. Tingnan mo yung sa mga babae na dating nakatira sa bahay na ito. Yan ang tanawin mula sa aking lungsod. Wow! Wow. Nakakamangha, itong mga lalaking nakaupo doon sa may balon ng tubig at dito sa likod, makikita mo pa ang kastilyo. Oo nga, oo. Ang galing nun. Oo, luma na talaga yung litrato. Ang mesa ni Jose, nagamit niya sa trabaho at negosyo. Ganda ng lugar, Dani. May kuna ng sanggol sa isang sulok ng kwarto. May jacket ng sundalo sa tabi mo. Talaga? Hindi ko napansin yon. Tingnan mo yan, isa pang jacket ng sundalo. Grabe ang bahay na ito. Itong bahay na to. Oo. Kaya nadaanan natin ang buong bahay ng pamilya Saraiva. Nakita natin ang kanilang buhay. Naidokumento natin ang kanilang buhay. At gusto ko talagang magpasalamat sa kanila para doon. Nag-enjoy ako sa pagdaan dito, pagbukas ng time capsule na ito at pagdadala nito sa YouTube magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. Mayroon ding link para sa Patreon na pwede mong suportahan ang channel. Mayroon ding link para kay Danny. Makikita mo roon ang ginagawa niya sa channel niya. Salamat. Salamat Jan. Nasabi na ang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video natin ngayong linggo at magkikita tayo sa susunod na episode. Paalam, mahal ko kayo. Paalam.